Yan, isang magandang umaga po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At salamat po sa napakalaking pribilehiyo na magbahagi po ng salita ng Diyos sa mga Bible students. At sorry kung hindi man ako makapag-live dahil ang aking iniisip ay mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos and ayoko namang maging hadlang pa ang hina ng signal at para dire-diretso at mas maayos po ang ating pag-aaral, di choppy at hindi paputol-putol o biglang mawala ang connection. Okay? Without further ado, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita at ang ating pong pag-aaral ngayong pong araw na ito, bagang ito, ay kukunin ko po sa Luke chapter 22 verse 19 and to verse 20. Luke chapter 22 verse 19 to 20. Ito po ang sabi ng Bible, and he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my blood, which is given for you. Uh, this do in remembrance of me. Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Kung mapapansin nyo dun sa ating text na nandyan sa PowerPoint, aking hinighlight ang this do in remembrance of me. Ang ating pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan kong remember me. Alalahanin ninyo. Tayo muna mag-pray. Our Lord Heavenly Father, I thank you for this great opportunity at nawa ay pagpalain po kami at samahan banal na Spirit. Salamat in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so kung mapapansin niyo po mga kapatid, ang ating text na ginamit ay mula sa isang text na ginagamit sa pagbubulay o pag-aaral ng mensahe ng Lord's Table or Lord's Supper. Ano po? At actually, nabanggit din ito, kinote din ito ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 24 to 26, kung saan nakita niyo dito, naka-highlight din dyan, this too in remembrance of me, after doon sa bread at doon sa sa cup, in remembrance of me. Inumin niyo ito sa pag-alaala sa akin. So, isa pong nakaagaw talaga ng pansin sa akin regarding sa text na ito ay yung puntos na itong paggawa ng Lord's Supper or Lord's Table ay para ipaalala o alalahanin ang Panginoong Kristo. Specifically, ay ang kanyang ginawa. Dahil yung dalawang element, which is the bread and the fruit of the vine, ay nagsisimbolize ng kanyang pagsasakripisyo, ng kanyang pagdurusa, ng kanyang kamatayan doon sa krus. So parang dating remembrance of the gospel of the salvation or sacrifice of our Lord Jesus Christ to be paid for our sins. Mismong nakalagay diyan, mismong nakalagay dito sa ating text, na parang dating broken for you. Yan. And ika nga ay nagbibigay sa atin ng paalala kung ano ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Kristo para sa atin. My question is, bakit kailangan pa itong gawin? Bakit may ganitong uri ng ordinance na iniwan ng Panginoong Kristo na ang pinaka-purpose ay ang pag-alala ng gospel? Itong mga alagad na ito, nakasama ang Panginoong Kristo for about 3 years or mahigit, na nakita ang kanyang mga gawa at nakita ang kanyang mga kamanghamanghang himala. Nakita at napatunayan kung gaano katotoo ang kanyang kapangyarihan at ang pagiging anak ng Diyos. Do you think there's a chance na malilimutan nila who Jesus Christ is or what He has done for them? Do you think? Okay? Well, hindi ako magtataka kung ang sagot ninyo ay marahil hindi. Pero I think really sila ay makakalimot ng mas mabilis pa sa inyong inaasahan. Kung yung tanda, ang ating text ay nasa Luke 22 verse 19 and 20. Alam niyo bang ilang talata lang after na ipaalala ng Panginoon na gawin niyo ang ordinansang ito, pag ako'y nawala as pag-alala ng aking sakripisyo, alam niyo pinagtatalunan ng mga alagad.
Actually, hindi pala, uh, ika nga ating ito. Verse 14 and 15. And when the hours come, he sat on the 12 apostles with him. So, ang kausap, pinili lang dito kung sino yung kanyang kapulong. And he said unto them, with this hour I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Okay? Malinaw. Halos magpapaalam na ang Panginoon sa bahagi ito. Pero tingnan nyo, after nang banggitin niya ang simbolismo ng kanyang katawan at ng kanyang dugo na mabubuhos para sa atin, tingnan nyo naman ang kanilang pinagpulutan. Verse 24, and there was also a strife among them. Ano pinagtatalunan? Which of them should be accounted the greatest? After ipaalala ng Panginoon sa kanilang huwag niyong kalilimutan gawin ang bagay nito bilang pag-alala ng aking sakripisyo, ano agad na lang pinagtalunan? Sino ang mas magaling? Sino ang katabi mo sa trono, sa langit? Yun agad. Nawala agad ang kanilang focus sa Panginoon at napunta agad sa kanilang mga sarili. Ganyang kabilis ang mga tao mawala sa focus sa Diyos. Mga alagad na po yan, mga minamahal. Ano ba? Alam niyo po mga kapatid, isa talagang napakatinding katotohanan na ika nga po mga minamahal, ang Panginoon, ang Diyos, even in the Old Testament, ay walang tigil sa pagpapaalala sa mga taong Israelita kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila. Tingnan niyo ha, ganito. Look, even from Exodus 13 verse 3, Moses said unto the people, remember this day, tandaan yung araw na ito, which ye came out of Egypt, out of the house of bondage. Huwag niyong kalilimutan ha, ang araw na ito na kayo ay iniligtas ng Diyos sa pagkaalipin mula sa Ehipto. Ha? Yung by the strength of the hand of the Lord brought you out from this place. Huwag niyong kalilimutan ang araw na ito. Okay? Hindi pa natapos dyan. Leviticus 26:45, remember the covenant of their ancestors whom I brought forth out of the land of Egypt. Laging nababanggit po ang land of Egypt. Brought out from the land of Egypt. Deuteronomy chapter 5 verse 15, remember that thou was a servant in the land of Egypt and that the Lord thy God brought thee out of thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore, the Lord of thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Look, mga kapatid, patuloy na pinapaalala ng Panginoon ang kanyang ginawa sa mga Israelita. Ano, first generation, second generation, pinapaalala lalo. Kasi Deuteronomy na to. Okay? Dito po, Deuteronomy 9:7, from the day that thou didst depart out of the land of Egypt. Okay? Thou wast a bondman in the land of Egypt, pinapaalala, and the Lord thy God redeemed thee. Kayo alipin dati at kayo iniligtas, inalis ng Panginoon sa pagkaalipin sa lugar na yun. Deuteronomy 16:3, for thou comest forth out of the land of Egypt in haste. Okay? Deuteronomy 16:2, thou shalt remember that thou wast a bondman of Egypt. Deuteronomy 24 verse 18, remember that thou wast a bondman in Egypt and the Lord thy God redeemed thee. Inulit na naman. Deuteronomy 24 verse 22, remember that thou wast a bondman in the land of Egypt. Okay? At ito, napaka-specific nito. Deuteronomy 11 hanggang 18 actually ito. Okay? Beware, di ko na babasahin lahat to save time. Beware that thou forget not the Lord thy God. Okay? Verse 14, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Kasi baka naman, pag ikaw ay napasarap na ang buhay, dumami na ang iyong pag-aari, at dumami at nag-multiply na ang lahat ng mga meron ka, ay malimutan mo na ang Diyos na nagligtas sa iyo palabas sa lupa ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Winarningan, Deuteronomy 8, winarningan sila, huwag niyong kalilimutan ng Panginoon.
Baka naman pag kayo gumanda na ang buhay, kalimutan nyo na sila. That's a direct warning na dapat hindi mangyari. Ano po? And verse 16 to 18. Ano po? Verse 17 na tayo. And thou say in thine heart, my power and thine might and mine hand have gotten me this wealth. Pagka yumamang ka nga naman, nagkameron ng mga bagay na yan, ay baka mangyari sa iyo, ay sabihin mo, kaya ako meron ito dahil ko. Verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God na nagbigay sa iyo ng kapangyarihan at ang kayamanan, kaya mo nakuha ang mga bagay na yan. Lagi at paulit-ulit na pinapaalala ng Panginoon, huwag niyong kalilimutan ang ginawa ng Diyos para sa inyo. Walang tigil sa first generation, sa second generation, patuloy inuulit sa kanila, huwag niyong kalilimutan ang ginawa ng Diyos sa inyong pagliligtas. And yet, after mamatay ni Joseph, and after mamatay ni Joshua, alam niyo po kung ano nangyari sa mga Israelita? Judges chapter 2 verse 10. And also all that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. Kapatid, napansin niyo yan? Sa dinami-dami na at paulit-ulit na pagpapaalala, huwag niyong kalilimutan ang Diyos at ang kanyang ginawa. Kayo'y alipin dati, kayo'y iniligtas lamang, kayo ay ipinalaya sa pagkaalipin, niligtas kayo ng Diyos, kaya kayo nandyan at nangyari sa inyo yan ay dahil ng biyaya ng Panginoon. Walang tigil, paulit-ulit, ganyan. And yet, mga kapatid, may dumating pa rin na henerasyon na hindi kilala ang Diyos, di kahit ang kanyang mga ginawa para sa Israel. Mga minamahal ko mga kapatid, what's my point sa pag-aaral natin? Ang hamon ko mga kapatid sa bawat isa sa atin, bukod sa katotohanan dapat hindi mo kalimutan ang ginawa ng Diyos. Kahit pa paulit-ulit ipaalala sa iyo ang Ebanghelyo, paulit-ulit mong marinig ang aral ng kaligtasan na si Kristo'y namatay sa cross para sa iyong kasalanan, wala dapat mananawa, wala dapat ikangay mabibingi. Lalo na ikaw na isang Bible student na nag-aaral ng salita ng Diyos, ikaw dapat ang pinakasabik at pinakalaging tuwang-tuwang naririnig ang pagliligtas ng ating Diyos. Dahil mga kapatid, even the apostles, after ipaalala ng Panginoon ang gawain at ordinansa upang alalahanin siya, ang mga puso nila ay na-focus agad. Sino kaya ang katabi ng Panginoon sa amin pagdating sa langit? Huwag mong iisipin na ikay matibay. Huwag mong iisipin na ikay nananatiling okay lagi. Always preach to yourself the gospel of Jesus Christ every day. Remember always. Huwag ka na maghintay ng Lord's Supper. Huwag ka na maghintay ng evangelistic. Always preach to yourself what God and Christ has done to your life. Huwag mo siya kalilimutan. At sa mga lalaki na nakikinig, even sa mga ladies, in your teaching, in your preaching, preach Jesus Christ. Forever, always, and evermore. Huwag mawawala si Kristo at ang kanyang ginawa sa iyong mga Israel. Huwag. Siya lagi ang bida, siya lagi ang sentro, siya lagi ang point kung bakit mapapakilos at marirevive ang mga tao. Dahil mga kapatid, tingnan niyo na lamang po ang ating last verse. Isaiah 49 verse 15. Can a woman forget her sucking child, that he should not have compassion on the son of her womb? Ano yan sa Pilipino? Ang isang babae kaya'y
makakalimot sa kanyang pasusuhing anak o kaya ay mawalan siya ng awa sa anak niya na galing sa kanyang sinapupunan. Posible daw ba 'yon? Ano sabi ng Bible? Kung iniisip mo, hindi po makakalimot ang isang nanay sa kanyang anak. Well, ang sabi ng Bible, yes, yeah. They may forget. Kahit ang isang nanay, sa kanya mismong sinapupunan galing yung bata, posible pa rin niyang malimutan at mawalan siya ng compassion sa bata. Posible. And yet, ano sabi ng dulo nating phrase sa verse? Makakalimot sila, pero ako, hindi kita kakalimutan. Hindi kita kalilimutan. Kapatid, yan ang ating Diyos na sinasamba. Yan ang ating Diyos na pinag-aaralan. Yan ang ating Diyos na dinidefend sa mga maling aral. Yan ang Diyos na dapat ay lagi mong alalahanin. Huwag na huwag mong kalilimutan upang patuloy kang mapalalahanan ng biyaya na iyong natanggap sa iyo. Salamat po mga kapatid. Salamat at nawa. Tandaan mo yan. Kung bakit ang Lord's Supper ay ginaganap upang kahit pa paano may isang ikangay mandatoring gawain o serbisyo ang church kung saan ang topic talaga ay ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Nawa tayo po napalalahanan, higit ay napagpala ang kanyang katotohanan. Tayo manalangin. Our Lord Heavenly Father, we thank you for your words. Thank you for your ika nga po, Panginoon, ay napakatinding paalala sa amin. Salamat kasi hindi mo kami nalilimutan at hindi mo kami malilimutan. Kami humingi ng tawad kung many times kami nakakalimot sa iyo. Pero ngayon, Panginoon, away na alala namin sa aming sarili. Preach the gospel in ourselves every day. And may we always be reminded the great salvation that we have received from you. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, ang mensahe po nakarating sa puso. Kung isang madalangin namin, in Jesus' name. Amen. At maraming salamat. God bless sa bawat sa po.